Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pinay OFW, muntik magahasa ng kanyang amo, pinipilit daw magpa-oral sex sa kanya. Bastos nito. Si Marjorie Watimar, hindi na raw masikmurang kamanyakan ng kanyang amo. Bukod pa rito, sobra-sobra daw siya sa trabaho dahil all around daw siya sa mga household chores. Kaya naman kulang na siya ng tulog at bumagsak ng kanyang katawan. Sinasampal, sinasambunutan at dinuduraan pa raw ang kanyang amo. Okay, para malaman yan. Diretso tayo rito. Okay, panoorin na lang. Itong video pinadala sa atin ni Marjorie. Noong nakaraang buwan po ay nagkasakit po ako at gusto ng mga amo ko na magtrabaho pa rin ako kahit hindi po kaya ng katawan ko. Ilang araw po ay narinig ko yung pinag-uusapan ng mag-asawa na gusto nila akong ibenta sa ibang amo. Kaya po humihingi ako ng tulong sa inyo dahil ayoko pong matulad sa dati nilang katulong na ibininta ng ibang amo. Ito naman mga tol, Lex at Ma'am Josephine. Pag tinatawagan mo itong mga agency, nakausap natin off-cam lang si Velia Flor Alforque, ang welfare officer ng SMC Manpower. Ito ang kanyang pahayag. I-verify ko po yan. Mag-send po ako ng email at hintayin ko po yung verification ng aming FRA. As of this time, ito lang pong June 8 ang aming nakuhang report. Documented email po ito ay na-forward na po namin sa POEA at na-report na po namin. Ito yung problema natin, Lex at Win, ako malimit kong sabihin, ano kaya kung itong si Velia Alforque, subukan mo kaya na ikaw naman ang maging OFW para makita mo kung paano mag-BJ, yan ang gagawin sa'yo ng bastos na manyak ng amo. Parang no sense of urgency. Sa inyo ma'am, nakikita niyo ba rito? Itong nakakaloko rito parang baliwala sa kanila. Parang as usual, business as usual ang dating Yeah, actually natanggap ko yung list ng inyong complaints kanina. So, pina-check ko na sa Kuwait ngayon. Ang gusto lang malaman ng ating officer sa Kuwait ay ano ang contact number nitong FRA para diretso nilang pakukuha yung worker sa bahay ng amo. We cannot expect anything from the agency. PRA o welfare officer pa man din ang title. Pero pag ganito, Ma'am Josephine, may urgency talaga, di ba? Yeah, so that's why. Pinipilit na siyang mag-oral sex. That's why sumagot kaagad yung aking welfare officer, aming welfare officer sa Kuwait. Tinatanong kaagad yung FRA telephone number. Ma'am Josephine, it can, na-alarma ba ho ang OWA dito? Dahil parang sunod-sunod ho yan. May issue about binibenta sila, mayroong mga sexual harassment. Nakakatakot na mama. Yes. Actually, yung binibenta, it's actually transferring them and, getting yung fee na ginastos ng FRA or PRA from the worker. But that should not be the way, no? Ang talagang alarming dito yung mga molestation cases. Yes. That's why we discourage. Personally, I really sana hinto na yung pagpapadala dyan sa Kuwait and Middle East kasi, lahat na lang araw-araw ganyan molestation cases ang Kaya kasama. naman ma'am, dito sa Kilos Pronto, ginagawa namin, ito yung first priority, yung mga naabuso, talagang sina-sexually molest. Ito talagang pinagtatangka na talagang pa-oral sex siya.
Kuminsan, iniisip mo na gusto mong pauwiin na sila, pero marami pa rin nakikipagsapalar na. Although meron namang iba dyan, hindi na ba nabibiktima. Dito lang sa kamay ng ibang mga siraulong mga Arabong amo. Yes. Kasi pag titingnan natin the numbers, they still have a good numbers na hindi naman sila naabuso. Right. No? Napunta lang sila sa mga among mga manyak eh. Okay? Kaya dito, at least kumilos na kayo, ma'am. At Yes, we did. tumulong na kayo.